Tiwala ang LTO na papaboran nito ng Office of the Solicitor General sa isyu ng donasyong plastic driver's license cards ng pribadong sektor. Habang agency-to-agency na pag-imprenta ng pangangailangan ng LTO sa plastic cards, nakikitang solusyon. May balitang A to Z si Ace Cruz. Kumpiyansa si LTO Chief Vigor Mendoza II na papabor sa kanila ang nagpapatuloy na verification process ng Office of the Solicitor General sa isyu ng donasyon ng pribadong sektor na 4 na milyong plastic driver's license cards. Maganda naman ang tsansa. I mean, our positioning as far as the case is concerned is good. No? Pag na-lift po yung preliminary injunction, deliver kagad po yan. Nirerespeto naman daw ng LTO ang proseso ng OSG lalo't kahit sila ay aminadong bago o ibang karanasan ng issue sa donasyon lalo't unang beses itong nangyari sa ahensya. It just so happened at the time it was offered to us, no, it was a alternative available to us at the quickest possible time. Pero bilang urgent kung may tuturing ang kakulangan sa lisensya, nakipag-ugnay na ito sa ilang ahensya para ipaimprenta ang mga kakailanganing plastic cards ngayong taon. And we have forwarded this to the DOTR in order for DOTR now to consider and process, no, kung nararapat nilang i-proceed with agency-to-agency acquisition. Ilan sa pwede mag-imprenta ng pangangailangan ng Transport Agency ay ang mismong National Printing Office at Bangko Sentral ng Pilipinas. We're following it up so that we can get those licenses out by middle of February at the latest, no, sana, para hindi na natin kailangang extend yung ating deadline. Automatic extension tayo by April 2024. No? So we're really working on this para ma-out na natin po kagad yan. Sa ngayon, ang available on-hand stocks ng LTO ay 270,000 plastic cards na tatagal ng hanggang katapusan ng Enero. Kaya't karamihan sa field offices sa LTO gaya sa Diliman sa Quezon City, wala ng plastic cards dahilan para ikadismaya ng ilang nagre-renew nito dahil pangalawang beses na raw itong nangyari. Hindi mo naman makukuha yung talagang binayaran mo, mag-aantay ka pa. Yun nga, pababalikin ka pa nila. Unang-una, abala yun sa aming mga nagtatrabaho. Pag inalaan talagang peke. Kasi kusot-kusot na sir, hindi na makitang kami yun. Ang ikinakakaba ng ilan na magpaparenew ng lisensya pagsapit ng Pebrero na baka de papel pa rin ang kanilang makuha. Hindi siguro po, no? Kasi kahit nasabihin mo, bigay na yung kontrata, pirmahan na ngayon, no? Again, ayoko paunahan kasi hindi ko alam, no? I'm coming from the point. Pero knowing what happened in the past, dun sa 5.2 million na licenses natin na in-order, hindi naman isang bagsakan yun eh. By installment. In fact, it took them until December to deliver 2 million cards. No? Kampante rin ng LTO na kayang mai-deliver ng ilang ahensya ang kanilang pangangailangan sa plastic cards sakaling magkasundo ang mother agency na Transportation Department at government agencies. Kung titignan mo yung capability and readiness, no? Para mas ready ating government printing offices. Bukod sa problema ng LTO na paubos ng muli na supply ng plastic cards, may panibago itong iniisip na 6 million supply na kakailanganin naman ng plastic cards ngayong taon, dagdag pa ang lagpas 2 million na backlogs noong 2023. Papaano na lang kung hindi umayon sa LTO ang desisyon ng korte ukol sa milyon-milyong plastic cards na donasyon ng pribadong kumpanya at ang planong agency-to-agency. Back to bidding tayo. Dadaan sa bidding process po yan. Sa Feb, medyo mabibitin po tayo niyan. Sa huli, umapila ang publiko partikular sa mga nagre-renew at mag-a-apply pa lang ng lisensya na gawa na sana ito ng konkretong aksyon ng LTO para hindi magpaulit-ulit ang abalang ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.